Good day, Sir Ted. Magandang hapon po at salamat sa inyong pagdalo sa ating interview for today. Sir, bago ang lahat, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Ako si Chudurico Tan, that's my real name, but they call me Ted Tan. Ako ay nanirahan dito sa Baguio for the last 30 years. Ang dati ko pong probinsya ay San Nueva Ecija, kanya ako ay isang Tagalog. At dahil nagustuhan ko ang klima dito sa Baguio, ay sabi ko sa sister ko doon sa konbento dito sa Baguio, ay dito na ako maninirahan. At yun nga ang nangyari, dito na ako tumira, gumawa ako ng bahay ko, pati ang pamilya, dito na rin ako nagkapamilya. Oh. Sir, before settling in Baguio, dito po ba kayo nag-aral sa Baguio City? Doon ako nag-aral kung saan ako lumaki, sa aking probinsya, doon sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Doon ako nagtapos ng kursong civil engineer. Oh, after po ng graduation niyo sa civil engineer, sir, dito din po ba kayo sa Baguio nagtrabaho or sa ibang lugar before you settle in Baguio? Right after I graduated, October, and then nag-board exam ako November, December, nagtrabaho na ako sa Region 2 ng highway, sa Region 2, Tugigaraw, Cagayan. And later on, kinuha ako ng district engineer ng highway sa Batanes. I was in charge of construction and planning of the district during that time. So your experience, sir, talaga sa highways na talaga? Originally, yes. Kalsada, My first yes. experience sa highway. And then later on, dahil nag-merge noon ng highway at public works, napunta naman ako sa Traffic Engineering Center, MPWH noon yun, to handle yung foreign funded project for the traffic signalization of the whole of Metro Manila. Wow! So from Manila talaga, how many years did you work in Manila, sir? For the traffic Sa Traffic designation? Engineering Center, 5 years. And then to the other government head office, another, I think, 3 or 4 years. And then, nag-private practice na ako. And for 5 years, I was a traffic designer sa Traffic Engineering Center. Kami yung nag-install, nag-design, yung opisina namin, no? Kasama ako doon, nung more than, ngayon, 400 intersection na signalized intersection. For the whole of Metro Manila din. Oh my gosh. So ito talagang gamay na gamay nyo ang pasikot-sikot ng traffic sa Manila because you're mainly in the engineering part pa talaga. Yes, I was involved in the design. Tatlo lang kami doon sa design section. Wow. At ang mentor namin doon, kanya kami natuto at pasalamat ako, ay yung aming mga foreign consultant na traffic engineer. Nung una, Australiano, nung sumunod, mga Hapon. So, yun ang aming mentor at nagturo sa amin. Aside from yung mga seminar I attended. So what brought you into Baguio po? When okay naman na po kayo, parang maganda na yung trabaho nyo sa Manila, ano pong nagdala sa inyo sa Baguio City? Magandang tanong yan. Kabibisita ko sa aking kapatid na nasa isang kumbento rito at meron silang rest house. At sa aking pag-stay doon, naramdaman kong maganda ang klima ng Baguio at I become healthy. Kaya sabi ko sa sister ko noon, dito na ako titira. Ayun nga ang nangyari. That was 1994. Oh, so when you settled here in Baguio, sir, ano pong nagkatrabaho po kayo dito? Or Nung unang dating ko dito, ginawa ko yung bahay, nagnegosyo tayo. Dati may pwesto nga tayo din sa Maharlika, dyan sa tapat ng nagkaroon din tayo ng internet cafe. Hindi pa uso nun ng internet cafe. yes, very. Pati cellphone, yun ang ating negosyo nung araw. Ay, alam mo naman, may pagka-business minded siguro akong namana sa aking parents. Ayan. So after that po, 1994, after 2019 po yung first na nag-run kayo for councilor. When I decided to run during that time, since our mayor then, now, is my neighbor, I joined him. That's the reason why. The reason also that I joined him, because since 2008, involved na ako sa traffic situation ng Baguio.
I author and designer of some of the traffic scheme that was being implemented that become successful. That's why the city government then given an award to me as one of the outstanding citizen of Baguio. Ayan. So, do you really have a qualification din naman pala Tagalaga to talk about? Kasi recently, about traffic. you were talking Yes. about the traffic and you had how many years of experience in Manila for the traffic engineering. Sir, compared po sa traffic sa Manila and dito sa Baguio before, earlier, ano pong sa tingin nyo na mas, is there any Ano pagkakaiba? similarities? Ano Okay. pagkakaiba? Ano? Yeah. First of all, I'd like to thank the government for educating me and train me. Kasi walang bayad yun. Doon ko lang na-acquired ang aking expertise sa traffic design nung ako'y nasa gobyerno. Pinag-aral nila ako doon sa National Center for Transportation Studies ngayon sa UP. At nagkaroon ako ng training doon sa aming opisina. Sir, ibalik ko lang yung question kanina. Ano po yung similarity and pagkakaiba ng traffic natin from Metro Manila to here in Baguio? I think you want to imply yung traffic congestion sa Metro Manila as compared to Baguio. Ang traffic congestion sa sa Manila and Baguio is different. Like for example, in EDSA in Manila, transit point yun. Pag ang volume of vehicles ay more than dun sa capacity ng EDSA, kanya nagkakaroon ng congestion. Parang tubig lang yan eh. Yung tubig na dadaan na para sa 2 inches na pipe, gusto mong idaan sa 1 inch, ano mangyayari? Magkakaroon ng delay. Yes. Okay? That's exactly what will happen to EDSA. Not unlike sa Baguio, hindi siya transit point. Ang Baguio is a point of destination. So, it's a big difference. At pag sinabi natin yung causes ng congestion ay magkaiba rin ang solusyon. So, ang ginawa sa Metro Manila, dahil nga kulang yung capacity ng EDSA, kailangan certain peak hours, kailangan makadaan yung big volume, nag-construct sila ngayon ng Skyway. Yun, malaking tulong yun. At meron pang ginagawang isang SLEX, NLEX connector, another help, para hindi ma-bypass na ang EDSA. Kasi full capacity na siya. Ayun. Yun ang pagkakaiba na. Yun ang sitwasyon ng Metro Manila congestion. Sa Baguio naman, ito naman. Hindi tayo transit point. Hindi tayo daanan ng mga sasakyan ng turista. Point of destination ang Baguio. Pag point of destination, they need to park. No? Kasi maglilibot sila sa mga tourist spot natin. Yes. Yung nasa EDSA, hindi magpa-park yun. Hindi na kailangan ng parking nun. Dadaan lang yun. Pupunta sa kanilang final point of destination sa iba-ibang lugar ng Metro Manila. So sa Baguio, ang ating congestion nangyayari dahil yung mga sasakyan, ito ang point of destination nila. And they need to park. Since wala tayong enough parking space, congestion will happen. Yes, nangyayari. Kasi wala silang maparadahan. Imagine mo, yung noong araw na Carmageddon na sinabi, 25,000 cars ang dumaan sa Cannon Road in single day. Gaano kahaba yun? Opo. Alam mo ba gaano kahaba yun? Yung 10,000 na lang, i-multiply mo sa 6 meters. Ilan yun? 60 kilometers. Divide into 2 lanes. 30 kilometers ang pipilahan niya. Kung hindi makapark yan, saan mapupunta? Nandoon sa kalsada. That causes congestion sa ating road network. So, anong solusyon? Skyway ba? No. Parking building. Bakit parking building? We don't have a lot of open space. We have to go vertical. Parking building. Like what they did in Singapore, what they did in Hong Kong. So, magkaiba ang sitwasyon ng traffic congestion, magkaiba ang solusyon.
O di ba po, napakagandang solusyon. Napakasimple. Hindi At congestion charge ang napakaganda. solusyon. Opo. Definitely not. Exactly, definitely. Pero alam, babalik lang po tayo, sir, noong naisipan yung, kasi 2019, way back 2019, naisipan nyo na pong mag-run as counselor. Yeah. What encourages you to run as a counselor? Napakagandang tanong, ma'am. Actually, I'm not a politician by blood, no? Although may mga sinauna kong ninuno, naging mayor daw nung araw. But in my blood, profession lang. Gusto ko, nasa blood ko na yung traffic. Ewan ko, maniwala kayo sa hindi. Kasi batang-bata ako nung maging traffic engineer noon, no? So, nasa blood ko na. So, sa pagtulong ko sa Baguio since 2007, nasimulan ko yung session rotonda nung inilapit sa akin yan. Na yun ngayon yung nakikita niyong one way. Yun ang unang contribution ko. Kung natatandaan niyo si Engineer Arturo Urig, head ng planning, inilapit niya sa akin yung problema. Kasi nga daw, ilang buwan na sila nagmi-meeting sa TTMC, hindi nila magawa ng solusyon. Gridlock yun tuwing hapon. Yes. That's an example of if wrong yung ano mo, yung analysis mo, hindi mo maigagawa ng tamang solusyon. Sabi nila, everybody says during that time, volume of cars ang problema, kanya nag-gridlock ang session rotonda. But when I make an observation and study on site, nalaman ko hindi pala. Hindi volume ng vehicles ang nagpapakos. You know why? You might surprise. Ang nagpapakos doon, yung mga sumusundong parents na may dalang car papunta doon sa elementary school ng SLU sa General Luna. Yes, nagsundo din po ako ng Ikaw, anak doon. na-experience mo yun. Opo. Di ba? Hindi naman kayo pinapapasok sa loob ng Hindi pwede. compound. Yes. So if you're coming from on this side sa Leonard Wood, sa upper session, pipila ka diyan papunta sa General Luna. Ang queuing niya noon, umaabot ng rotonda. So pag nagpunta na sa rotonda yung queuing, lock na. Kanya makikita mo na, dami ng sakyan doon. Hindi na makadaan. And what I did, in-address natin yon para hindi na mag-gridlock yung one-way na yon. Magkakaroon ng queuing go towards sa SLU, but hindi na niya idadamay yung ibang legged road. Kanya, yun ang nakita nyo ngayon doon. Semi-rotonda na siya. Very good. At tanong mo, bakit ako tumakbo? Ang dami ko pa kasing suhestyon na hindi ko nakikita at hindi naging priority ng ating gobyerno. Hindi ko rin sila masisi dahil iba-iba ang priority ng bawat elected official. Siyempre, di ba? Yeah. So that's why, siguro sabi ko, kung nandoon ako at maging opisyal, mas lalo akong maipapaliwanag Exactly. at mailalapit na ito ang kailangan natin. Ano ba itong mga ito? Marami na naipatupad actually. Kung hindi naipatupad dito nung araw, ewan ko kung anong meron tayo. Dead City. Yeah, hindi na gumagalaw noon ang traffic noon nung wala pa yung one-way sa Session Rotonda. December, misis ko, susunduin ko, wala nang naglakad ako from Quezad. Opo, grabe. Gabi noon. Grabe po. Oh? So, ano pa yung mga dapat gawin? Marami pa, pero ito yung 3 major na dapat ma-implement ng city. Ano-ano to? Una, ma-establish yung Department of Traffic and Transportation. Pasalamat tayo, during the time of Apo Dumogan, na-create yung Traffic Division. Dati TEU lang, pulis lang, Traffic Enforcement Unit lang ng pulis ang nag-aasikaso ng traffic natin. That's why I'm pushing for a traffic office. Unfortunately, kahit hindi department, naumpisa ng Traffic Division. No, during the time of Apo Dumogan, no? Kasi member na ako sa TTMC noon, napakinggan naman nila ako. But kulang pa. Sana maging department na ito para enough personnel. Dapat ang lahat ng enforcer natin hired by the city. Augmentation lang ang kapulisan. Yan naman ang tama. And then, yun ang una. Para may sariling pondo, maraming tao, 2 shift sila, dapat mayroon tayong traffic department. Pangalawa, magkaroon tayo ng jeepney terminal. Saan ang terminal natin? Gilid-gilid. Kanya-kanya. Ha? Kanya-kanya. Meron ka ba? Buti pa yung maliliit na bayan, may terminal eh. Opo. Pero tayo, highly urbanized city,
Di ba? Walang sariling terminal. Exactly, opo. Wala. Yung mga pasahero, pag umuulan, nababasa. Samantalang kung covered building yan na terminal, hindi sila mabasa. Tama? At lalaki yung staging area ng mga jeep para hindi humaba ang pila. Yun. Number 3. Ano number 3? Creation of parking space. More parking space. Nadinig na natin yun. Last year, nabasa ko sa social media, sabi ng ating city mayor, the city will build 10,000 to 22,000 parking slots. Sabi niya, ay natuwa ako doon. At yun ang iniintay natin. Sana nga mag-materialize ito. Ito dapat ang maging priority. Kahit na hindi 10,000, ako masaya na ako, magkaroon lang tayo ng kahit 4 to 5,000 on strategic location. Dahil yan ang solusyon, main solution, hindi ko nasabing silver bullet solution lang yan. Yep. One of the main solution sa ating traffic congestion. Exactly. Pag yan nangyari, masaya na ako. Yung tatlong major solution na yan, nakalatag na sa ating syudad. Ayan. Papalakpak na ako eh. pero sir, of all those things na nakikita nyo na kailangan nating baguhin, di ba? And nakita nyo naman na madami pang ibang hindi nagagawa dun sa mga suggestions nyo na yon. Yeah. What do you think that you need when, for example, just in case that you will win as one of the councilors? Kung palarin, kung papalarin po tayo, sir. Sana nga. Yes. God's willing. What do you think na yung kailangan na maging, how do you call this, yung magtatatak na values nyo for you to be able to do this agendas na gusto nyong ipamahagi sa mga tao? Ako kasi simula pa yung tinuro ng magulang ko na napaka-religious kasi ng parents ko actually, nung nabubuhay pa sila, nakatatak na sa akin yung pagtulong na nakita ko rin kasi sa kanila. Kanya ako masaya na nung binigyan ako ng award na one of the outstanding citizen of Baguio, ako'y natuwa dahil kahit wala tayong bayad, yung ganung pagkilala ay more than enough na kabayaran. At ganun din na kung makita natin na maibsan yung traffic congestion sa Baguio, akong number 1 magiging masaya. Kasi yun ang unang talagang layunin ko na maayos ang trapiko ng Baguio. Dahil titingnan ko, sino ang pwedeng gumanap nito? Wala eh. I'm sorry to say even DPWH ka, makikita mo yung pavement marking, hindi tama yung kulay, hindi tama yung paglagay. Napansin ko ngayon, yung dati naming nilagay noon, 2021 na pavement marking, dati doon sa Magsaysay, ginawa nating 3 lanes yan, yung pavement marking, yung nakita yung broken white. Nakita ko ngayon, 2 lanes na naman. 3 lanes dapat yun kanya nga inusog yung median island para maluwag na 3 lanes. Yung mga ganun ba? Importante yun yung mga, yun, simpleng trabaho. Pero wala, so I'm sorry to say walang may expertise doon. Exactly. Kailangan ituro mo pa ng gusto. Kanya nung araw na nag-i-implement kami, kailangan nandun ako sa field. Kasi kung hindi, hindi magiging tama Ang daming pwede pang dapat gawin, actually. At saka kailangan po talaga na yung tumatao dun sa mga ganong trabaho is yung mga expert talaga. At sanayin. Kanya nga, yun ang gusto kong mangyari, pero hindi mangyayari yan kung division lang sila. Pero kung as a department, may pondo na yan, they can be trained. Pwede natin padala. Training, pwede kong sabihin sa MMDA, paki-train nyo naman tong engineer na to. Pwede yun. Padala natin sa National NCTS, Training Center sa UP. Pwede yun. May ngayon, short course na lang, pero pwede na rin yun. Kahit pa paano, meron silang matutunan. Knowledge, opo. Yun ang kulang. Kailangan expertise. Pwede ka ba namang mag-apply ng lifeguard kung hindi ka marunong lumangoy? Same thing sa traffic, di ba? Exactly, Pwede sir. ka ba magmando ng traffic, hindi mo alam. As simple as that. Opo. Sir, yung mga ginagawa niyo, when you give suggestions, di ba, ano yung mga preparations na ginagawa niyo before you can give a certain suggestion? Kasi yun po dapat yung unang-una nating gawin before suggesting solutions na makakatulong talaga sa city natin.
kailangan i-seminar mo sila. Kasi ang daming kulang sa city government natin sa mga opisina. Like for example, hihingin mo yung meron ka bang inventory ng karsada nito? Wala eh. Para doon ko na lang sana i-drawing lahat yung mga kailangan sa traffic. Wala eh. Ang nangyayari nung nakaraang taon, actual sa field. Dahil walang kang pagbabasihan na plano. Walang inventory plan na ready. So dapat yon in the future, yun, nasabi ko na rin yun siguro, itong next coming years, yung ating City Engineering Office na maging in-charge at paggawa na lang nila ito sa private kasi malaking trabaho yan. At unlike sa Metro Manila, kami noon, meron kaming complete inventory plans. Kung anong section ng EDSA ang ASMO, meron kami noon. Kanya madali mong gawa ng design. Dito sa atin, wala. So, doon magsisimula. And then, i-train mo na sila. Ano ba yung mga standards? Na pag center line ba? Puti ba o dilaw? Kasi may mga standard dyan na hindi nagbabago since 1960. Hindi old design yan. Hindi naluluma ang standard ng traffic. Remain the same. Center line, remain yellow. Hindi pwedeng white. Ang white, solid white, ginagamit yan kung same traffic direction lang. Mga ganyan ba? So, yung mga ganon. Simple lang, pero malaking impact yan sa karsada pag hindi mo nilagay ng tama. Pag may aksidente, yan ang basihan. Sino ang pumasok sa linya? Sino ang wala sa linya? Kung mali yung linya mo, hindi patay na. Hindi mo malaman kung sino may kasalanan sa aksidente. Kaya nga po eh. Sir, ito naman po. This is your second time na mag-run for councilor or third? Yeah, second time. Nung last time, hindi na ako tumakbo. Parang medyo nalungkot lang din tayo dahil alam mo naman, if you run, you need a lot of resources, a lot of your time. Opo. Sabi ko, mukhang hindi naman ako kailangan ng Baguio, sige. Parang, hindi na, di ba? Hindi naman talaga gusto kong maging politiko or maging, mapunta sa City Hall. But this time, maputi na yung buhok ko eh. Sabi ko, kung hindi ako tutulong, kailan pa? Nung umpisa ako magtulong nung 2008 o 27, wala pa akong puti na hair. Ngayon, mas marami na yung puti. Sabi ko, nag-isip-isip din ako, kung tingko gagawin ito, I cannot assist Baguio. Kasi kung you're outside the box, yes, you cannot do anything. Hiyaw ka lang na hiyaw, di ba? If you're outside the box. Pag wala ka dun sa important personalities who make decision on what project to be prioritized for Baguio. Opo. Kung hindi ka mismong involved doon, wala kang magagawa. Kahit ano pa sabihin mo, nangyari na sa akin yan. Di ba? Kahit sa Midland, sinulat ko na lahat ng kailangan, ganyan, ganyan. Pero still, yung three major na yun, although hindi madaling gawin yon, mahirap talaga. But it must be start. Exactly. Oo. So sir, ano po yung preparations na ginagawa niyo naman ngayon now that you decided to run within yourself? Ano yung preparations? Prepare niyo yung sarili niyo for the coming campaign period, mga ganun? Ano yung mga mantra na ginagawa niyo? Para sa akin, nasa tao na yon. Ayun sir, dapat din, they sincerely accept kung ano man yung mga suggestions, di ba? Kasi wala lang. Napapansin din namin parang, wala lang yung sinabi mo. And it's really, tama yung sinabi niyo, sir, it's really more on just giving the information. And then they will say na, ayan, sinabi na namin yung information, dapat sabihin nyo din sa iba na ganito yung sinabi dito sa presentation. Yun yung gusto nilang mangyari. And that is not the intent of a public consultation. Exactly. You want to get the pulse of the stakeholders. At kung may makita pa sila na dapat baguhin pala doon, baguhin nila. Opo. Ang parang gusto nila, kung ano yung present nila, isubo sa atin, kainin natin, ay napakapait. Hindi lang napakapait, sir, napakasakit. Napakasakit. Napakasakit sa bulsa. Makasakit sa bulsa. Opo. So, how about some parting words po, sir, before we close the interview? Sa ating mamamayan ng Baguio, pinapakilala ko po ang aking sarili. Ako po ay si Ted Tan at gusto ko pong ibahagi ang aking
kaalaman sa Baguio. Ito pong kaalaman na to ay binigay din sa akin ng gobyerno for free nung araw at gusto ko po itong ibahagi sa Baguio City. Binahagi ko na po ito noong mga nagdaang taon wherein provide tayo ng mga traffic mitigating solution, mga traffic schemes, yung mga nakita nyo mga one-way, nakita nyo yung loading and unloading dyan sa Session Road, sa Abanao Road, yung nakita nyo yung improvement sa Magsaysay Road, at marami pang iba. Ngunit pwede nyo pong itanong, bakit hanggang ngayon may problema pa rin tayong trapiko? Yun po ang dahilan kung bakit po ako nagdesisyon na tumakbo. Sapagkat marami pa na mga importanteng solusyon na hindi pa po napapatupad. At ako po naniniwala na kung ako po ay papalarin, mailalapit ko po ito sa pamunuan ng Baguio City. At hopefully po, maging bahagi ako ng panibagong gobyerno next year. At sana po, tangkilikin nyo ang aking kaalaman na gusto ko lang naman ibahagi na ginawa ko na nung araw at sana magawa ko pa po bilang opisyal nyo ng Baguio. At marami pong salamat.